So hello no, ngayon ito ay topic natin is patungkol ito sa mga tao no, na kung paano kinakahiya ng mga tao ang ating Panginoong Jesucristo. Marami sa atin dito sa mundong ito no, na siyang naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos, pumupuri sa Diyos, pero paglabas wala na, balik na naman sa dating gawain. Marami din sa mga tao no, na sa harap ng ibang tao o kahit sa kanilang pamilya o mga kaibigan, takot sila na banggitin ang pangalan ng ating Panginoon upang pagpanalangin sa bawat isa. Takot sila no, na magdasal every time na kakain sila. Kasi nga takot sila na makikita sila ng bawat tao na ginagawa nila na ganito, na paglilingkod sa Panginoon. Takot sila no, na banggitin ang pangalan sa Panginoon, pangalan ng Panginoon doon sa kanilang mga kaibigan o pamilya sa pagpanalangin doon sa kanila. Kasi nga takot sila na pagtawanan. Ito payo ko no, huwag nyo sanang ikahiya ang Panginoon, kasi darating talaga yung araw ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang maglilingtad sa atin sa araw ng paghuhukom. Siya na ating itinakwil ay siya rin ang dahilan upang tayo ay maparusahan. Kasi siya ang pinakabato talaga at sandigan ng lahat. Ang sandigan ng katotohanan. Ang sandigan ng kaligtasan. Kasi Jesus Christ is the only way to the Father. Wala nang iba na makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Marami sa atin dito no, na naglilingkod sa Panginoon, nagdarasal sa harap ng bawat tao, pero alam ng Diyos kung ano ang bawat puso nila. Hypocrisy ang laman ng bawat puso. At mayroon ding iba na mga tao no, na nahihiya sila na ipagmalaki na sila ay alagad sa Diyos. Nahihiya sila na sila ay lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi niyong tatandaan na maraming, hindi lamang sa ngayon na henerasyon, kundi mula pa noong henerasyon na yan, maraming mga tao na kinakahiya nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit nga si Pedro, Apostol Pedro, di ba? Kinakahiya niya ang ating Panginoong Jesucristo. Dinideny niya. Hindi nyo ba alam na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? You are the light of the world. Tayo na mga lingkod ng Diyos ang siyang liwanag sa mundong ito. Kasi nga ang mundong ito ay nababalutan ng kadiliman. Ang mga tao na namumuhay sa kadiliman o nananatili sa kadiliman, nananahan sa kadiliman, dahil nga sa mga masasamang gawain na ginagawa ng bawat tao dito sa mundong ito. Dahil tayo ay mga liwanag sa mundong ito, i-share natin, ipaabot natin ang ating liwanag doon sa mga tao na nanatili sa kadiliman upang sila ay maliwanagan sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan ang katotohanan. Hindi lahat ng mga tao no nagsasabi na sila ay namumuhay sa kadiliman, sa liwanag. So kung ikaw namumuhay ka or ikaw ang namumuhay sa salita ng Diyos, pinagsikapan mo, i-preach mo or i-preach mo ang salita ng Panginoon upang ang liwanag na nasa sa iyo maibigay mo sa iba at naman sila ay maliwanagan din ng mga taong natatakpan na talaga ng kadiliman. Kasi ito ang kautusan ng ating Panginoon. Magmahalan tayo dito sa mundong ito. Kung ikaw ang liwanag sa mundong ito, i-share mo ang liwanag doon sa mga tao na nasa kadiliman. Kasi alam mo, ang patutunguhan ng mga tao na nasa kadiliman, kaparusahan talaga. Kung ikaw ay may liwanag, kung ikaw ang liwanag, i-share mo sa iba upang makikita nila ang tunay na daan. Tatahakin nila ang daan sa pamamagitan ng liwanag na nasa sa iyo. Ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, i-preach mo doon sa kanila upang sila ay maliwanagan din at mailayo
doon sa kapahamakan na naghihintay ng bawat isa. Kasi lagi niyong tatandaan, ang bawat isa sa atin, tinutubos ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Bawat isa sa atin, namatay si Kristo para sa mga taong makasalanan, hindi sa mga taong matutuwid. Lagi nating tatandaan yan. So kung ano man ang meron ka, i-share mo sa iba. Di ba ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, there is no greater love than this, no, na kaya niyang ibigay ang buhay niya para sa kanyang kaibigan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang buhay niya para sa tao upang tayo ay maliwanagan sa kanyang kaligtasan. Itayo din, isacrifice din natin yung sarili natin para sa mga tao na nasa kadiliman upang sila ay maliwanagan din at malaman nila ang katotohanan na there is only one God, there is only one Savior, na walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos dito sa mundong ito na siyang ikaliligtas ng bawat isa, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi nating babantayan, lagi nating tatandaan yan. So huwag nating ipagdamot kung ano man ang liwanag na meron tayo na wala sa iba. Kumbaga, sila mga taong gutom na gutom at nangangailangan talaga ng pagkain at uhaw na uhaw. Ikaw na mayroon ng mga pagkain na sobra-sobra, hindi mo ba sila bibigyan? Siyempre, ibigay mo sa kanila, bigyan mo sila upang sila ay makakain at makainom. At ayon nga sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, at ang iyong Diyos Ama na nasa langit na tumitingin sa iyo ay magagantimpala sa iyo, ay magbibigay ng gantimpala sa iyo. At sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, at sa araw ng yung mga resurrection, sa araw ng pagkabuhay muli, bubuhayin kayo ng ating Panginoong Jesucristo at makakatamo sa buhay na walang hanggan ayon sa mga pangako ng ating Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. So bakit pa tayo magdadamot sa mga bagay na meron tayo kung ang lahat ng mga bagay na ito ay galing sa Diyos? I-share natin doon sa mga wala kung ano man ang meron tayo. Patawarin sana tayo sa ating mga kasalanan. So hanggang dito na lang, maraming salamat and praise the Lord.